July 14, 2004, isang kahindik-hindik na krimen ang naganap sa isang bayan sa Nara, probinsya ng Palawan, kung saan isang personaheng nagngangalang Benji Ganay, 25 taong gulang, ang brutal na pinaslang ng kanyang mismong pinsan na kinilalang si Ilaudjo Baule. Ngunit ang mas nakagigimbal ay nang matapos paslangin si Benji Ganay, sadyang tinuluyan pa ito kung saan ang mismong mga lamang loob ay niluto ng mga sospek at kinain at mismong inihain pa sa isang kasiyahan. Dito na walang kaalam-alam ang mga taong nakadalo sa isang kasiyahan na ang mismong kanilang kinakaing handa ay karne na pala ng isang pinaslang na tao. Ang krimeng ito ay siyang isa sa pinakapumukaw-pukaw sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan umabot ito hindi lamang sa lokal pati na rin sa mga international news. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang tunay na kwento at dahilan ng mga sospek na gumawa sa isang hindi makataong krimen na nangyari sa kasaysayan ng Nara, Palawan na nabansagang bilang 2004 Palawan Wedding Cannibalism. Ang kanibalismo ay isang kilos o kaugalian kung saan ang mga individual ay kumakain ng laman at mga lamang loob ng mismong kapwa-tao. Ang kanibalismo ay minsan ang naging kultura o ritual ng mga sinaunang tao na minsan ang nagluwal ng masalimuot na kasaysayan sa ating mundo. Ngunit ang insidenteng ukol sa kanibalismo ay minsan na ring nangyari sa mga sitwasyong sukdulang pangangailangan, lalo na't sa mga lugar na dumanas ng matinding taggutom. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang mga kultura at kaugaliang ito ay unti-unti nang nagwakas sa kasaysayan, lalo't partikular na sa ating kapanahunan. Ngunit alam mo ba na minsan na ring may nangyaring krimen ng kanibalismo dito sa ating bansa? At isa sa mga pinakatumatak sa kasaysayan ay ang nangyaring krimen sa Palawan noong 2004. Nagsimula ang kwento sa isang mapayapang bayan ng Nara sa probinsya ng Palawan. Ang bayan na ito ay siyang isa sa may napakamagandang mga atraksyon sa Palawan, kagaya na lamang ng mga nagmamagandahang dalampasigan, malakristal na ilog, natural springs at mga kagubatan. Sa mga panahong iyon ay unti-unti na ring umusbong ang pagdagsa ng mga turista sa bayan ng Nara. Ito ay upang masilayan ang mga likas na yamang kanilang maipagmalaki. Ngunit nang sa di inaasahan taong 2004, bigla na lamang naudlot ang ninais-nais ng pamahalaan na mas pausbungin pa ang turismo sa naturang lugar. Ito ay nang matapos pumutok ang balita ukol sa isang kanibalismo sa naturang bayan. Hulyo 14, taong 2004, isang kasiyahan ang ginanap sa isang liblib na lugar sa bayan ng Nara, Palawan. Ito ay ang tradisyon kung saan may magaganap na sayawan sa gabi bago ang kasalan kinaumagahan. Sa mismong kasiyahan ay talagang hindi mawawala ang kinasasabikang inuman. Isa sa mga bisita na dumalo ay ang kinilalang si Benji Ganay na pinsan ni Ilaudjo Baule na ama ng mismong bride na ikakasal. Sa di inaasahan, sa loob ng mismong kasiyahan, natapilok at agarang natumba ang bisitang si Benji Ganay at nahawakan nito ang mismong puwetang bahagi ng bride na anak ni Ilaudjo Baule. Sa mga puntong iyon, hindi malinaw kung sadya ba talagang hinawakan ni Benji ang puwetang bahagi ng bride o di kaya resulta na lang ito sa sobrang kalasingan. Ngunit tila ba ang pangyayaring iyon na pala ang magiging ugat at punot dulo sa isang nakagigimbal na krimen. Ang naturang pangyayari pala ay siyang nasaksihan ng akto ni Ilaudjo Baule na ama ng bride. Ilang sandali lamang ang lumipas, agarang namumuot galit si Ilaudjo at bigla ang ipinatawag ang kanyang anak na lalaki na si Gerald Baule, 21 taong gulang, at ang mga kaibigan rin nitong nakasabayan sa inuman na sina Juni Buyot at Sabtuari Peke na parehong may edad na 36 na taong gulang. Dito na nila niyaya si Benji Ganay at agarang isinakay sa isang tricycle at dinala kaagad sa isang masukal na bahagi sa kanilang bayan. At dito na nga nangyari ang krimen kung saan walang awang ng mga sospek si Benji na siyang resulta sa agarang ito. Ngunit ang mas ay nang tila hindi pa nakontento ang mga sospek. Tinad ng mga sospek ang mismong katawan ni Benji at sinilaban ng apoy na para ba lamang boy. Ngunit sadyang
pa talaga ito at dinala sa mismong kasiyahan na siyang pinagsasaluhan naman ng mga walang kaalam-alam na bisita na karne ng na pala ang kanilang nilulunok. At nang kinaumagahan, tumunog na ang balita ukol sa pagkawala ng isa umunong bisitang dumalo sa kasiyahan. Walang iba kundi si Benji Ganay na sa mga puntong iyon tiyak na ubos ng kinain ng mga bisitang nakadalo sa kasiyahan. At nang lumipas ang ilang araw kung saan wala pang nakaalam sa kung ano nga ba ang tunay na nangyari, tila ba napukaw ang konsensya ng isa sa mga suspect na si Johnny Buyot. Agaran itong nagtungo sa mismong chairman ng barangay at sinamahan ito kaagad ng mismong chairman patungo sa istasyon ng pulis. Ito ay upang isalaysay ang kanyang nalalaman sa pagkawala ni Benji Ganay. Dito na isinalaysay ni Johnny Buyot ang ginawa nilang pagpaslang kay Benji Ganay pati na rin ang mismong hindi makataong ginawa nila sa katawan ng biktima. Dito na halos masuka ang mga pulis nang isalaysay ni Johnny Buyot ang pagkain niya sa mismong laman ng biktima. Saad niya, pinilit lamang umano siya ni Eladio Baule na kainin at lunukin ang mismong tenga ni Benji Ganay kahit pat nasusuka na siya. Bagamat ayaw man, nakatutok na umano ang kutsilyo dahilan na wala na itong magawa pa. Isinalaysay rin ni Johnny Buyot ang pagdala nila sa mga hiwa-hiwang katawan ni Benji Ganay sa resepsyon ng kasalan na siyang pinagsasaluhan raw umano ng mga dumalong bisita, habang ang mga buto umano ay kanila namang itinapon sa isang creek at may iilang sinunog hanggat sa maabo. Pahayag pa ni Johnny na malamang hindi na rin umano namalayan pa ng mga taong dumalo sa kasiyahan na karne na pala ng tao ang kanilang naging pulutan sa kadahilanan na rin na halos lasing na ang karamihan. Matapos ang naging salaysay ni Johnny Buyot sa mga kapulisan, agara namang tinunguhan ng mga otoridad ang sinasabing lugar kung saan ginawa ang brutal na pagpaslang. Dito na rin natagpuan ng mga kapulisan ang iilang mga buto na hindi nasunog at mismong mga damit at buhok ng biktima. Dito na rin agarang inaresto ng mga otoridad sina Eladio Baule at ang anak nitong si Gerald Baule at ang kainuman nitong si Sabtuari Peke. Base ng mismong mga individual na nakakilala sa mga sospek ay talagang nakakagulat at tila hindi kapanipaniwala na magagawa ito ng mga sospek ng dahil mga mababait umano itong residente sa kanilang bayan. Ayon pa sa naging pahayag ng mismong mga otoridad, ito lamang umano ang kauna-unahang kaso ng kanibalismo sa kanilang bayan. Naging palaisipan din kung bakit nga ba humantong sa isang kahindik-hindik na krimen ang ginawa ng mga sospek, lalo pat wala ni isang mga salaysay na binitawan ang mismong kinilalang mastermind sa pagpaslang na si Eladio Baule. Kung kaya't mapapaisip ka na lang kung bunga lamang ba ito ng pagkaka-impluensya nila sa alak o di kaya isa itong ritual ng mga sospek na posibleng may iilang kaso pang ganito ang hindi naungkat. Tanong na sadyang umiikot-ikot sa mga panahong iyon. Ngunit sadyang hindi rin naging maganda ang epekto sa mga unang pag-uulat sa media ukol sa nangyaring krimen. Ito ay ayon kay mismong Nara Tourism Officer Reynaldo de la Rosa na sadyang hindi umano gaanong detalyado ang naging media reports, bagay na tila ba parang nagmukha tuloy parte sa kultura ng Palawan ang kanibalismo kung pagbabasihan ang mga naunang media reports. Ngunit talagang pinabulaan ito ng nooy mayor na si Lucena Di Maala at inihayag sa publiko na ang krimeng naganap ay isa lamang umanong isolated case at hindi sumasailalim sa kultura at kaligtasan ng naturang lugar. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay talagang hindi pa rin nawawala ang mga haka-haka ukol sa insidente na siyang nagresulta sa paghina ng kanilang industriya sa turismo. Kasabay kasi ng mga panahong iyon nang mangyari ang krimen ay siyang ilulunsad rin sana ang promosyon ng mga tourist destination kagaya na lamang ng mga dalampasigan, waterfalls, hot springs, mga kabundukan at marami pang iba. Bagay na siyang pansamantalang naudlot ito nang dahil sa hindi inaasahang krimen na gumimbal sa kanilang bayan. Sa kasalukuyan, nakabalhog na sa preso ang mag-amang Baule at si Peke na talagang nagsasabi lamang na wala umano siyang kaalam-alam sa mga krimeng iniugnay sa kanya at talagang sadyang wala ni isang litrato man lang ang nakuha sa mga sospek ng dahil sa panay-iwas nito sa lahat ng media. Sa kasalukuyan, ang kanibalismo ay talagang paminsan pa rin nangyari sa iba't ibang bahagi ng mundo na minsan ang mauugnay sa kultura, krimen at minsay sa sitwasyong sukdulan ng
pangangailangan. Bagay na sa ngayon, ang kanibalismo ay talagang mariing ipinagbabawal na siyang isang immoral na gawain. Ngunit alam mo ba na may iilang kaso pa ng kanibalismo ang nangyari sa Pilipinas? Isa sa mga pinakatumatak rin sa kasaysayan na may kaugnay sa kanibalismo ay ang nangyaring kaso ni Norberto Manero Jr. o alias Commander Bukay, kaso ni Raimundo Fuente at Efren Matadeos at ang kinilalang Amil Brothers. Ang mga nabanggit kong individual ay iilan lamang sa mga kilalang pangalan na may kaugnay lahat sa kaso ng kanibalismo sa ating bansa.